Good day everyone! Ngayong araw pala na ito is gagawa kami ng recycled lantern o parol. Bro, bakit nga ba tayo gagawa ng lantern today? Ganito kasi yon. Yung kapatid ko is gusto niya magkaroon ng Christmas decorations. Kaso, short si mama sa budget eh. Kaya ngayon, namumroblema siya. Ang naisip ko ngayon is nag-search ako sa internet. Tapos, nalaman ko na pwede pala tayo gumawa ng parol gamit lang mga recycled materials. Ha? Paano yun? Ito lang yung mga materials. So ngayon, sisimulan na namin gumawa ng recycled parol. So first, kailangan natin ng bote ng Mountain Dew, then tatanggalin natin yung wrap. So kanina, tinanggal na namin yung wrap na ito, kasi nilinis nga namin ito. So, sa pangalawang step, guguhitan natin yung bote sa bandang gitna. Ganito lang po. Yan. Tapos, ikakat po natin dito sa guhit yung bote. Ganito po yung ikakalaban. Ganyan po. Para naman sa third step, kailangan natin i-cut yung pinakamababang part ng bote. So, pag nakat na natin siya, is ganito na yung kakalabasan niya. So, makikita natin na ito na nga yung kinat na natin. Tapos, ito nga pa lang guys na part na nakat natin sa bote, is huwag nyo itatapon yun yan. Magagamit pa natin yan. So, para sa fourth step, guguhitan natin ang bote. Ang pagitan ng linya ay ang isang lapad ng ruler. Bali, naguhitan ko na siya kanina. Ito ang kinalabasan. Pagkatapos nito, gugupitin natin siya. Ganito ang kakalabasan pag ginupit natin siya. Bali, kailangan natin ng 10 ganito. For the fifth step, is kailangan natin yung dalawang parts ng bote na ginupit natin kanina sa step 4. So, lalagyan lang natin siya ng glue dito sa taas at sa may pa-curve na parts ng bote. So, pag nalagyan na natin, is ipagdidikitan na natin sila ng baliktaran. So, ganito yung magiging result nun. Ganyan. Pag napagdikit na natin sila ng baliktaran. So, para sa sixth step, ganito ang gagawin natin. Tutupi tayo ng maliit na ganito sa loob. Bali, 5 ganito ang kailangan natin. Ganito siya. For the seventh step, yung tinupi kanina sa dulo, is pagdidikitin lang natin yung mga bawat pares na ganito. So, ganito siya. So, lalagyan lang natin siya ng glue dito. Tapos, pag pinagdikitan natin, is ganito na yung kakalabasan niya. So, ang kailangan lang natin dito is magkaroon tayo ng pa-shape na star. Pag pinagdikit-dikit na natin siya. So, for the 8th step, kailangan po nating pagdikitin itong ginupit nating part ng bote kanina. Dapat po, sakto po siya sa tips. Ganito po. For the 9th step is kailangan lang natin dito yung pinagdikit natin kanina sa 8th step. Tapos, ilalagay natin siya dito sa gitna ng star para mas maging matibay at mas ma-form pa yung star shape na kailangan natin sa parol. O, di ba? Ito na yung finished product natin. Nakatulong na tayo sa kalikasan at nabawasan pa natin basura. At nakakatulong din ito para hindi na tayo gumastos. So, ano ba ang gagawin nyo? Tara, mag-recycle na. Hindi ka nagsalita. Eto na, magsasalita na. Muli, ako si JM. Ako naman si JM. Tara, mag-recycle na. Bye-bye! Bye! Second pair. Good morning, everyone! What causes waste in our population? Ineffective waste management can lead to pollution that is harmful to human health. It can also get worse over time. It also affects our biological and cultural processes. If we still have waste in our population, can we still do the things that we always do? No, because we are unable to preserve our culture that the next generation will benefit from. They will think that waste is normal occurrence and they won't be aware of it because
it is prevalent already. Now think about biological processes. The waste that we currently have is negatively affecting our population. Our health comes first and foremost. Now what can we do to stop this waste environment that we have? We should follow Republic Act 9003, also known as Ecological Solid Waste Management. This helps practice proper disposal management. This helps eases burdens on landfills, conserve natural resources, and saves energy. If we don't follow this Republic Act 9003, we will have 500,000 pesos for first offense, and for subsequent offense, we will have 1 to 3 years imprisonment. However, LGU is not widely imposed this because we have lack of disposal infrastructure, leading to dumping and burning as primary waste disposal. We hope for the past next years, we will impose this not only in Cebu, but also in our whole country, and we will have a healthy living life. Thank you everyone! Third pair. The main point of having a seminar is that the people will know and share their opinions and ideas in the realization of the importance of having a segregation and the responsibility of their action on the environment. Sa tingin ko po, dapat magkaroon tayo ng mga seminars patungkol sa kahalagahan ng waste segregation. Mas makakatulong po ito upang magkaroon tayo ng kaalaman at maging madisiplina tayo sa proper waste management. Sa tingin ko po, ang pangunahing problema ng waste management is yung kawalan ng disiplina ng mga tao. Sa pamamagitan ng seminar ay makakatulong ito upang ma-avoid natin o ma-prevent natin yung problems natin sa waste management. Fourth pair. Ang pag-segregate po ng waste ay related po sa itinuro sa amin na gas law dahil ang pwedeng halimbawa po nito ay ang charge law, kung saan kapag tumaas po ang volume, tataas din ang temperature. Kagaya ng sabi ni Divine na related siya sa Charles Law, na kapag tumaas ang volume, tataas din ang temperature. For example, sa basura ang magre-represent ng volume and pollution naman sa temperature. Which is na kapag dumami yung basura, tataas ang pollution dito sa lugar natin, na pwedeng magkakos ng climate change at sakit sa mga tao. Great job guys! Mukhang alam na talaga yung mga pinanood natin kanina. Pero gusto ko pa rin makarinig ng mga iba pang opinion at saloobin sa iba ninyong kaklase. Ma'am, ako na po ang mauna. Ang isang paraan po ng aking naisip ay paggamit ng mga tumblers instead of using plastic bottles. This way, makakaasa po tayo na mayroon tayong mainom kahit saan magpunta at hindi kailangan magtapon kung saan-saan. Sa gayon, mababawasan natin ang waste disposals. Mama ko po, naisip ko po na pwede po tayo gumamit ng mga reusable grocery bag gaya ng tote bag, eco bag para po malesen po yung paggamit ng mga plastic bags or paper bag. Sa pamamaraan po na ito, nakatulong na po tayo na mabawasan po yung mga basura sa ating kapaligiran. And makakasigurado po tayo na ligtas ang ating pinamili sapagkat matibay ang ating lalagyanan. Sige ako din. Ang naisip ko po, imbis na gumamit tayo ng mga plastic cup, plates, and utensils, lalo na po sa mga outing o kaya naman po sa mga birthday, mas makakatulong po na magbawasan ng basura sa kapaligiran. Kung ang gagamitin na lang po natin ay ang mga glass o mga reusable plates and utensils. Mama ko din po, kasi po di ba po yung NECO, lagi po sila nagpapadala ng resibo sa mga bahay natin. Ang naisip ko po is mas mababawasan po yung usage of paper kapag yung ibang tao na mayroong resources sa internet ay magbabayad na lang po online. Sa paraan na ito, hindi na kailangan magpunta sa office ng NECO para lang magbayad. At makakales pa tayo sa usage of paper every month na nilalabas ng NECO. Ma'am, ang naisip ko po is yung mga damit na nakatapak sa bahay natin at pwede pa natin gamitin. Maaari din natin itong i-donate at pamigay sa mga nangangailangan. Pwede natin gawing bag, basahan, or iba pang style. Sa paraan na ito ay ma-reuse natin yung mga damit na mayroon pang halaga. Ma'am, yung naisip ko kung paraan yung pagkakaroon ng tamang disiplina sa sarili. Na itapon yung basura sa tamang basurahan.
Hindi yung itinapon lang sa kalsada o kaya sa mga ilog. Kasi kung magkakaroon tayo ng proper waste management and proper waste segregation, ay siguradong gaganda pa lalo ang ating kapaligiran. Kaya bago natin share sa iba, siguraduhin mo natin sa sarili natin na tayo mismo ay dapat gumagawa nito. Nakakatuwa naman talaga ang inyong mga sinasabi dahil mayroon talaga kayong mga idea para maiwasan ang mga problema tungkol sa basura. Good job guys! That's all for today. Goodbye! A simple segregation can generate a big solution. Be part of EcoShare. Our knowledge is also yours. We are Libriñas students. We serve as ambassadors for responsible waste management. We are educators, role models, storytellers, content creators, researchers, advocates for environmental awareness, Community organizers, collaborators, advocates for policy change, spokesperson, innovators, and promoters of long-term commitment. Be part of EcoShare. Our knowledge is also yours.